Isa ka bang TikTok affiliate beginners or isa ka pang nakapag-apply na kay TikTok o kaya naman ay gusto mo mag-affiliate kay TikTok pero ang problema mo ay hindi mo nga ba alam kung paano mo makikita yung nasa loob ng TikTok shop, kung paano yung mga nabenta mo na, sinong bumili, sino nag-cancel. So syempre gusto nating makita yun dahil yung commission yung hinahabol natin. Paano natin makikita yung commission natin, no? Pero kung ikaw ay TikTok affiliate na at alam mo na yung ginagawa mo sa TikTok, skip mo na tong video na to kasi ito ay para sa mga beginners na katulad ko rin, no? Ito kasi based sa experience ko ang ituturo ko sa inyo or ang i-share ko sa inyo, no? Punta tayo sa ating TikTok app or TikTok shop or TikTok ano bang tawag dito sa TikTok account natin, no? Guys, no, mapapansin niyo 1,224 pa lang yung followers ko at kung makikita niyo yung mga views ko, tignan niyo naman ang liliit. Alam niyo ba na may views pa nga ako na ilan ba to? 5 yata yun or 7 kung hindi ako nagkakamali. Hanapin natin siya. So, ayan guys, no, sobrang lilit ng views ko pero alam nyo ba na nakakabenta ako everyday at marami akong nabibenta. Tuturo ko rin sa inyo yung mga secret na yan pero syempre tuturo ko muna sa inyo ngayon kung paano nyo ba makikita yung commission nyo, magkano ba yung commission nyo, sino ang nag-cancel, sino ang nag-order, sino ang nag-check out. So, ganun guys yung pag-uusapan natin ngayon, no? Pero syempre bago naman natin ituloy yung usapan natin, baka naman pwedeng nakikipag-follow to follow na ako, no? Papollow naman ako sa aking TikTok, ayan, by one. Hanapin nyo lang siya, ayan yung profile ko at kapag nag-follow kayo sa akin, kahit hindi nyo panoorin yung video, mag-follow lang kayo, okay na sa akin yun, then ipapollow back kita agad nang walang kaabog-abog. At manonood ako ng video mo, i-engage ko ng tama, kahit sa akin hindi ka mag-engage ng tama, pero dapat mag-engage ka ng tama para nun, mas makilala ni TikTok yung account mo. So, proceed na tayo kung saan yung pinag-uusapan natin na paano mo makikita yung mga nag-check out sa'yo, magkano yung commission mo, magkano yung papasok sa'yo, kailan papasok yung commission mo, na-deliver na ba yung mga nag-check out sa'yo. So, ngayon gagawin natin guys, kung mapapansin niyo nandito na tayo sa loob ng profile natin or sa TikTok account natin, di ba? Open lang natin itong TikTok shop natin. Click lang natin yan. Sandali. Yun. So, pag na-click natin yan, mapapansin nyo naman dito yung TikTok shop na nakalagay, then meron siyang arrow dito. So, yung arrow na yan, itong arrow na to, i-click lang din natin yan. So, pag na-click natin yung arrow, mapapasok tayo dito. Kung mapapansin nyo, today sale ko, ayan ha, meron na tayong sales na, ito yung sales niya is 251, yan yung price ng product. Tapos, ito yung items, kung ilang items yan, and ito yung orders. 4 na orders yung pumasok sa akin ngayon. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ay yung saan mo nga ba makikita yung mga yan. So, click mo lang itong commission. Click mo yung commission. So, pag click mo dyan, napapasok ka na dito. So, dito sa loob, wait lang, ayan. So, ngayon, meron na akong 162 available commission. Yan yung mga naging commission ko sa mga na-settled na i-deliver na product. Tapos, nakapag-withdraw na ako last week or last day yata yun. Kasi ginawan ko rin siya ng tutorial kung paano mag-withdraw sa TikTok, kung magkano yung minimum. So, nandiyan yan sa playlist natin. I-check nyo na lang. So, ngayon, i-click naman natin tong affiliate orders, no? Pag-click natin dyan sa affiliate orders natin na yan, ang mapapansin nyo dito, medyo mababa yung signal natin, push lang. Ayan o, ayan. So, dito guys, mapapansin niyo meron na nag-create sa akin na 164 created orders. Ibig sabihin, 164 na yung na-create na orders. O, diba? Nakita nyo kung ilan lang yung followers ko, nakita nyo kung gano'ng kalilit yung views ko, pero yung nag-order sa akin, kanyang karami. At meron na akong na-earn na 303 pesos. Legit na legit yan. Nakita nyo kanina, 162 and 135 yata yung i-cash out ko nung isang araw. So, itong total earn na to, ito na yung lahat, no? Tapos, ayan, mapapansin niyo yan. Mapapansin nyo, ayan yung mga sales or yung mga nabenta natin from July 9 to October 7. Alam nyo ba na nag-start ako ng TikTok is August, tapos hindi ko siya pinansin. Parang kasi nung una ang hirap dahil kahit na nung upload ko, alam nyo ba na ang views ko lang is nasa 5, 10, 15, 20, ganun. Parang feeling ko na shadow ban ba ako, ganun. Tapos tinry ko pa yung sinasabi nila na engagement. So nakikipang-engage ako. Pero alam nyo ba yung pumasok sa isip ko? Nung ginawa ko kasi itong tutorial na to, itong Mabis tutorial, sabi ko, hindi ko kailangan makipag-subscribe to subscribe. Ang kailangan ko is ma-attach yung mga viewers ko dun sa video na meron ako, na meron sila matututunan or meron, alam niyo kaiga-enganya yung video. So, yun yung pinag-aralan ko sa TikTok ko. Yan, binigay ko na sa inyo isang sekreto ko, no? So, balik tayo dito sa usapan natin. So, guys, itong nakikita ninyo na all, ayan, yung all na yan. Yung all na yan, guys, kung mapapansin ninyo dito, makikita nyo dito yung
Ayan, no? Sabi niya, ordered October 7, tapos yung time nandiyan. Tapos, awaiting payment yun nandiyan. Ibig sabihin, in-order yan October 7, tapos, awaiting payment, ibig sabihin, nagpa-process pa siya. Hindi pa siya na ipapack nung seller natin, no? So, ganyan, makikita mo dyan kung magkano siya. Then, yung estimated commission mo, makikita mo, ayan, in every commission base, kung magkano yung price niya, meron kang estimated commission and nakalagay dito kung ilang percent yung commission mo. So, yung commission natin, kung mapapansin niyo dyan, pare-parehong t-shirt yan at iisang seller yan. Ang problema dyan, nakita niyo yung commission ko, hindi siya pantay-pantay. Bakit? Kasi nga, minsan nagsisil si seller, binabagsak niyo yung price o kaya naman mataas yung price, depende sa price na binigay ni seller or pag nagdi-discount si TikTok. Ayun, so nagbigay si TikTok ng discount, naapektuhan din tayo doon. Pero wag mag-alala kasi pag ganun, trending kasi yung product, kaya ganun. So, ayan yung magiging estimated commission mo. Dito mo makikita kung kailan in-order. Tapos, awaiting payment. Check natin yung isa, no? May papakita ko sa inyo. Wait lang, ha? Eto, nakakita nyo yung mga pa-order natin, no, guys? Legit yan, ha? Transparent yan. Wait lang, meron kasi akong kinancel dito, which is ako yung may gawa. Eto, kasi for tutorial siya. Inutusan ko yung anak ko na mag-purchase. Sabi ko, i-cancel niya kasi for tutorial nga, no? Ineligible. Pag ineligible na ganito, huwag mo na asahan yung commission mo kasi kinancel na itong product na to. So, yung order na to is canceled na siya. So, wala kang papasok na commission dyan. Deadmahin mo na yan. Tapos naman, pag nakita mo yung pending na ganyan, it's either in transit na siya, kumbaga napak na ni seller, papunta na dun sa o kaya naman na-deliver siya. So, ayan yung mga commission nyo. So, sana nagigets nyo, no? Tapos, click naman natin tong pending para mas maintindihan natin. Click natin yung pending. Ano nga ba yung pending na yan? So, yung pending na yan, ayan. So, makikita nyo dito naman, sa pending, makikita nyo yung delivered October 6. So, na-delivered siya na October 6. May policy si TikTok na after delivered, magbibilang ka ng 7 days bago niya isettle or bago niya ipasok yung commission mo. Okay? I-view natin siya para makita ninyo na na-deliver siya. So, eto yan. Nakita nyo, in-order siya noong October 4, nag-in-transit siya noong October 5, and i-deliver siya noong October 6. So, maghihintay tayo ng 7 days bago papasok sa akin yung commission. Kung halimbawa, walang problema kay GCash, hindi nag-update si TikTok, o kaya naman, hindi nag-return yung bumili dahil mali yung purchase. So, yon, automatic magpapasok yung commission mo. Yun lang naman yung nakakapag-delay, no? Pero as of now, October 5, 2023, ang policy ni ang policy ni TikTok ay 7 days after ng delivered, papasok na sa yung commission. Kasi may nagsasabi na 15 days daw, parang i-update ni ni TikTok ng gano'n. YouTube ako ng YouTube. Para i-update yata ni TikTok ng gano'n. Pero as of now, October 5, 2023, 7 days yung policy. Masasabi kong yes kasi pumapasok yung commission ko every 7 days, no? Pagkatapos, dito na tayo, hinihingal ako. Ayan. So, pagkatapos, ngayon, dito naman tayo sa settled. Settled. Ano nga ba yung settled na yan? Pag napindot mo yung settled na yan, ayan na, yung mga na-settled sa'yo. No? October 7, ayan yung pumasok sa akin today, October 7. Ay, October 7 pala tayo ngayon. Sorry, no? Kanina, October 5 on October 5. So, ito yung mga in-order and na-deliver nung settled na siya na October 7. So, ibig sabihin, pumasok kanina 8:23 a.m. Ipinasok na ni TikTok sa akin yung commission ko na mga to, na settled na siya. So, ito na yung mga order na nakuha na nila and hindi sila nagreklamo for 7 days malinis. So, ayan, pinasok na ni TikTok yung aking commission. Kaya, ayun, meron tayong 162. O, yan kung napapansin nyo. Tapos, dito man sa may ineligible. Ayan. Kung nakita nyo kanina, sabi ko for tutorial, ineligible. Ayan. Yan yung mga ineligible. Yan yung mga nag-order tapos kinancel nila. Ang dami rin, di ba? So, ayan. So, actually, ang dami akong pa-order na t-shirt at saka cortina at saka yan. So, at least nakikita mo dito kung ano ba yung mga na-cancel sa'yo, paano ba yung settle, kung kailan papasok sa'yo. Kasi pag dito sa pending, makikita mo kasi dito sa pending yung deliver date. So, magbibilang ka na lang ng 7 days. Then, makukompute mo na kung ilan yung papasok sa'yo. Which is kanina, noong October 7, alam ko na kung magkano yung papasok sa akin. Kasi nung na-deliver na siya, ibig sabihin nakuha na ng buyer. So, nagbilang na lang ako 7 days. Sabi ko, eto yung estimated commission na papasok sa akin, which is totoo, 162 yung pumasok sa akin. So, ganun lamang siya, guys, no? Tapos, subscribe ka na rin sa akin kung hindi ka pa nakasubscribe. Then, marami akong ituturo sa'yo na secret technique kung bakit kahit na konti yung ating
ating followers. Kung mapapansin niyo, ayan yung followers natin is 1,200 lang. Legit na 1,200, no? Mas mataas pa nga yung pina-follow ko kaysa sa followers ko, di ba? Na kahit na ganyan, at tignan mo naman yung mga views ko, 18. Ayan, sobrang lilit ng views ko, 16. Ayan, no, wala pa akong 1,000. Ayan, alam nyo ba na isa lang yung nag-trending sa akin na 1,000. Wait, hanapin natin para ano. Eto, 11,000.8 siya lang. Ayun yung mga umu-order. Sabi ko nga sa inyo kanina, isang seller lang siya. So, eto lang yung nag-trending sa akin. Pero alam nyo ba, kasi may sekreto dyan kung paano. So, subscribe ka sa akin. Sa susunod, ituturo naman natin kung paano. For beginners only lang to, no? Sana may naitulong ako. That's all for today. Thank you and God bless.